Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si Freddy, in YouTube channel at Filipino sa America Vlog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel, just pressing the red button below, and so that I could share to you more vital information regarding on a day-to-day accomplishment of President Bongbong Marcos Jr. there in the Philippines as well as in other parts of the world, where he made a lot of visit, state visit, working visit, and something that will enhance the direct foreign investment as a way to make the Philippines an upper middle income country and maybe leading towards a developed country in the future like Singapore, that they have it already. And also at the same time, we can par with our neighboring Asian countries like Malaysia and Thailand and even Vietnam. Vietnam is come from a 10-year war, isn't it? And now, right now, they are now overcome this war and even overtake the Philippines when it comes to economy. Okay, thank you very much, and I do hope that you are going to subscribe, share this video, and at the same time give me a big likes and make some comment, whether in Filipino or in English. Okay? Now, ang ating pagsana ngayong araw na ito ay tungkol sa, again, kay Maharlika. Ang sagot ko kay Maharlika, ang sabi niya, Maharlika, Marcos Jr. na balljack sa Australia. Ito na naman to si Maharlika na walang ginawa kundi manira. Wala akong nakita, pero hindi niya binabanggit kung ano nang ginawa ng mga Duterte at mga pro-China at siya ay pro-China. In fact, wala siya sinabi tungkol maganda para sa Amerika. Siya ay nagsisilbi. Hindi niya alam na siya ay nagsisilbi para sa bayan ng China na naninira at kasalukuyan tayong binobordyak din ng China dyan sa West Philippine Sea. Araw-araw nandyan ang China at naninindigan sa kamalian na katulad itong si Maharlika. Ganyan ang propaganda ng China. Yung mali, ginagawang tama. Ganyan ho ang China. Kaya kita nyo sa China ngayon, ang kanilang mga tao ay exodus. Saan papunta? Dito rin sa US. Kasi dito sa US, ang number one na immigrant ay China. Pangalawa ang India at pangatlo ang Pilipinas. Yan ang pagkakaalam ko, ha. Kaya yung mga Pilipino na dyan sa Australia ay malaki din ang contribution niyan dito dyan sa Pilipinas sa kanilang Australian dollar remittances na nakakatulong sa ating economy. Okay? Ngayon, itong si Maharlika ay naninira at tungkol sa pagdalaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Australia. Okay? At ito ay nangyari sa pamamagitan ng formal invitation na ginawa noong 2022 pa at ngayon lang pinaunlakan ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. through Prime Minister Anthony Albanese. Okay? Anthony Albanese, yan ang kanilang Prime Minister. Nag-serve as Deputy Prime Minister and Leader of the House of Representatives. Okay? Ang tinutulisan nitong ibang mga senador diyan sa Australia ay pinangunguna ni Janet Rice at kasama na dyan si Maharlika na walang ginawa kundi manira. Pero wala namang solusyon. May solusyon ba siya? Wala. Lahat ng ginawa ng Pangulo, sinisira niya at hinahanapan ng butas na wala namang credibility. In fact, wanted nga sa dyan sa Pilipinas. May warrant of arrest na siya. At hindi niya makakaila. At ito sinasabi niya na ito ay ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas. Sino ba gumawa ng krimen? Hindi ba siya? Libelo ang kanyang charges. Paninira na walang basihan. Yan itong si Maharlika. Okay? Okay. Tingnan na nga natin kung anong kabalastugan ito ginagawa itong si Maharlika, no? Yan, wala nang maniniwala sa kanila. Lalo na ngayon, palala na. Kung gumanda sana ang buhay ng mga Pilipino, gumanda sana ang buhay ng mga OFW at nagsiuwian na, doon ka maniwala na bumangon ng Pilipinas. Pero all the
Hindi nakukuha yung Maharlika sa pamamagitan ng overnight. Hindi nakukuha yan. It takes years. Ako nga, 2 decades dito sa Amerika. Pero yung 2 years ko, hindi ako nagdanas ng masya. May hirap, oo. Pero financially, hindi. Hindi financially. Dito sa Amerika. Kailangan dito sa Amerika, masipag ka. Eh, dyan sa Pilipinas, gusto mong magsipag, maraming problema dyan sa Pilipinas. Katulad ng discrimination. Pag ikaw may edad na, hindi ka na pwedeng magtrabaho, tinatanggal ka na. And that is against the rights of those people who are working there for a long time. Okay? Pero ang isa pa ay ang mga sinasabi nyo corruption dyan sa Pilipinas. Eh, sino ba ang number 1 corruption dyan sa Pilipinas? Eh, di yung mga government employees. Di ba? Number 1 yan eh. Government employees na sila ay corrupt. Karamihan sa kanila, siguro maabot sa 90% of government employees there in the Philippines are corrupt. Isn't it? Corrupt. Kaya, kung may corrupt na government official, meron din corrupt na government rank and file. Kaya, hindi ako pabor dyan sa sinasabi nyo na civil service eligibility. By civil service eligibility, it means na hindi ka pwedeng tanggalin basta-basta. Kahit gumawa ka na ng karakuhan, kahit gumawa ka na ng krimen. Hindi katulad sa mga private establishment o private business. Oras na gumawa ka, matatanggal ka sa trabaho. Matatanggal ka sa trabaho. Dito nga sa Amerika, magkamali ka lang. Tatawag ka pa lang, o iniisip mo pa lang, nagagawa ka ng krimen, tanggal ka na agad sa trabaho. Ganon dito sa Amerika. Hindi palakasan dito, nagagawa ka ng wheelchair, lalagay ka rito. Hindi pa pwede yun. Okay? Kaya, itong si Maharlika ay, ang kanyang mga sinasabi ay mga walang saysay, walang basihan, at ang nasa sa isip niya, ay ang kanyang sama ng loob sa presidente, hindi siya nabigyan ng pwesto dyan sa Los Angeles Consulate Office. May katulad din siya ni attorney, yung bang abogado na kasama-sama niya, na hindi rin nakuha sa COMELEC. Kasi gusto nila, itong abogadong ito ay malagay sa COMELEC o maging commissioner ng COMELEC. Hindi siya napagbigyan. Kasi kulang makikita naman nyo Kikilalanin nyo si COMELEC chairman George ba? George? Magaling yan. Nakita nyo? Abogado rin yan. Compare mo dito sa abogado ni Maharlika. Kaya, kasi ang under the Bongbong administration, ang lahat ng appointee ay dumadaan sa qualifying examination or qualifying interview or whatever standard na ginagawa ni ating Pangulo. At ito ay nagresulta ng economy ng Pilipinas ay tumaas ng ang tumaas ay naging ang ating gross domestic product ay 5.6%. 5.6% ang ating gross domestic product, GDP. Okay? So ito ay mga patunay. Ito, tuloy natin. This travel ni Kuting, ito po ay paggagasta lang sa pera ng bayan at drama-drama lang na kunyari, na concerned siya sa Pilipino, concerned siya sa inyo at pinag-uusapan ang peace talk. Ano ba resulta ng ating ginagawa nating Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Itong 5.6% gross domestic product ay isa ng pagpapatibay na gumagana ang pagtatravel niya at pakikipagnegosasyon. Parang si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay isang salesman. Number 1 salesman in the Philippines. Maraming tumutulik sa ating Pangulo kasi nagtatagumpay, nakikita ang ekonomiya ay tumataas. Ngayon, ibabalik naman yung sa bigas. 20 pesos, imposible po yan. Imposible. Ngayon, kung ihambing natin sa technology, ngayon ay mayroon na tayong 5G. Alang ang 5G, babalik pa tayo sa 1G o babalik pa sa
ninuno. Nung araw, marami tayong sakit na hindi nagagamot, namamatay. Katulad ng ang isang magandang halimbawa ay itong COVID-19. Without the technology, research na ginawa dito sa Amerika, hindi mawawala ang COVID-19. Am I right? And what is the reason why? Because of the technology. Well, even the cancer. Ang cancer ay medyo bumababa na ang mortality. Okay? Kasi number one ang economy, to push through. Kailangan i-push through ng economy ang ating Medicare system dyan sa Pilipinas na hindi nagagawa nung araw ng panahon ni Digong. Kaya ang mga pasyente nung araw sa COVID-19 namamatay sa parking lot pa lang, hindi ma-attend ng gobyerno kasi kulang ng staff at kulang ng kaalaman. Okay? Nakuha nyo? O bakit? Marami siyang tinutulsya sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, itong si Malika, na wala naman naiintindihan. Bobo nga bobo. Bobo. Okay? Sa inflation rate, o compare natin, bakit ba nagpunta si Bongbong Marcos Jr. sa Australia? Ang inflation rate ng Australia ay 4.1%. Compare sa Pilipinas na meron tayong inflation rate of 2.8%. Isipin nyo, mas mataas ang presyo ng bilihin sa Australia compare sa Pilipinas. Right. Okay. Ang unemployment, 4%. Pero mataas sa Pilipinas ng 508%. Ang ibig sabihin, bagamat 508 compare sa Australia, marami na kasi mataas ang unemployment rate nung panahon ni Digong. Dahil wala tayong infrastructure at wala tayong mga direct foreign investment na now nag-uumpisa nang pumasok diyan sa Pilipinas. Kasi inaway ni Digong ang lahat ng mga countries sa buong mundo, including Australia. Inaway niya at ang American. Ang kinakampihan lang niya ay ang China at ang Russia. Okay? At ngayon ang China ay namumblema na sa financially. Okay? Okay. Bakit sa Australia siya pumunta? Because Australia is the 14th largest economy of the world. Ang Pilipinas naman ay hindi naman nahuhuli. We are 34th largest economy of the world. 34th. Okay? Medyo malayo pero ganun pa man, hindi tayong kulelat. Hindi tayo nasa bracket ng we are the lowest economy. Okay? Ang gross domestic product ng Australia is $1.35 trillion. Ang atin ay $436.6 billion. Okay? Kasi naman makikita na nyo tayo ay lower middle income country. And we are trying to achieve this through the effort of President Bongbong Marcos Jr., which is a US educated. Dito nag-aral niya sa Amerika. Makikita niyo ang pagkakaiba. Okay? Okay. At iyan ay nagawa niya sa pagbisita niya diyan sa Canberra. Ang Canberra o ang Australia, ang Filipino immigrant natin diyan ay umaabot sa 400,000 Australian Filipino. Okay? Ang Australian Filipino are noted for their generosity, mapagbigay, hospitality, yung talagang welcome kayo, bibigyan kayo ng hospitable, and love of family. Yan. Talagang ang pamilya dyan sa Australia. Kasi hindi ka pwedeng matanggap dyan sa Australia. Nag-apply na ako dyan sa Australia. Hindi ako natanggap Hindi ako natanggap. Tsaka sa Canada. Natanggap ako sa Canada pero late na. Nauna na yung Amerika. Okay? So, hindi pagkat hindi ako natanggap sa Australia, hindi na ako matatanggap sa ibang bansa. Nag-apply ako sa Australia twice. Wala. Kahit nagtatrabaho ko sa PLDT, I was not accepted there in Australia. And kung kita nyo, gumawa ko ng paraan para makabroad. Ayan, narito ako sa Amerika. Ano rin ang Canada? Hindi. Nahuli na ako. Pinili ko ang US in favor of Canada. Pinili ko. Kasi mas magandang opportunity ko kaysa dito, kaya dyan sa Canada. Am I right? Okay. Ayan. Ngayon, noong September 2023, yan,
si Presidente Marcos po ay in-invite ng Australia to make to sign a strategic partnership in Manila. So matagal na tong matagal na to. At pinagbubuti at pinag-iigi ng ating presidente. Kaya nandyan siya sa Amerika, nandyan siya sa Australia. At ginagawa niya. At next week, babalik na naman dyan sa Australia. Tatapos na yung kanyang 2-day state visit. At babalik na naman siya to make another state visit to attend the ASEAN, what do you call this one? ASEAN meet. Diyan sa anong bansa? Anong grupo ito? Sa Melbourne, Australia. Yan, atin ho siya ng summit meet sa Melbourne, Australia. Okay? At diyan sa Canberra, in-state at sinumpat talaga ni Bongbong Marcos Jr. na hindi niya papayagan na ang China ay makuha even an inch of our territory. Ganyang katatag na hindi ginawa ni Presidente Digong Duterte. Kabaliktaran si Digong Duterte na socialist president. Ngayon, it looks like si Duterte ay suffering from dementia or Alzheimer. Kasi yung kanya sinabi, only last week, nabago na naman ngayon. Merong ebidensya na video na sinabi niya na si Bongbong Marcos daw ay bangag. At ngayon, wala daw sa sinabi. Isipin mo na kayahaya yung sinabi niya. At ang kanyang pagsasalita ay parating nakaganyan. Naka-fentanyl na naman. Kasi alam nyo, kahit i-deny niya, kahit sabihin ng kahit sino, yung kanyang mga sign na addicted siya sa isang drug ay hindi niya makakaila kasi ginaganan niya. Yan. Right? Dito ganyan. Nagiging habitual na yan. Okay. Kaya marami ako nasabi sa inyo na wala si Maharlika. Ang lahat na sinasabi ko sa inyo ay puro with figures. With figures to attest that ang lahat na sinasabi ko ay pawang katotohanan. Okay? Babalik ulit dyan sa Melbourne, Australia, ang ating presidente para umattend ng ASEAN Summit. Okay? Bakit importante ang Australia sa atin? At sino ba na tinatanggap dyan sa Australia? Hindi kayo pwede mag-apply kung wala kayong alam at wala kayong sa Australia. Ang kinukuha lang nila ay talagang skilled workers. Okay? 74.8% ang tinatanggap sa Australia. Kaya hindi nga ako natanggap eh. Kasi kailangan skilled eh. Hindi ka pwede kung wala kang skill, hindi ka matanggap. Pero nung natanggap na ako sa PLDT, hindi na ako bumalik sa Australia. Kasi alam po, mas qualified ako doon sa tinatanggap nila. Okay? At 38.8% of employed skill dyan sa Australia ay mostly nagiging managerial or professional or trade ang trabaho nila. Ganyan no. Hindi ako na-dismaya nung ako'y na-deny dyan sa Australia. Hindi ako na-deny. In fact, I still strive more in order for me to reach my goal and objective. And you have to work for it in order for you to reach an objective and goals in your professional career. Instead of maninira kayo katulad itong si Maharlika. Nandito na siya sa Amerika, lahat ng opportunity is not right here. Hindi mo na kailangan, siguro ginagawa niyang vlog niya para umasenso siya. Kasi alam niya na mga Pilipino dyan sa Pilipinas ay tsaka yung ibang mga overseas Filipino worker ay dismayado. Pag dismayado ka, katulad ng ibang reliyon, ay gagawin nila na ikaw ay makonvert o makuha nila ang iyong atensyon upang lumaban ka sa gobyerno, upang magpalit ka ng religion. Pero hindi mo binibigyan ng solusyon ang iyong problema. Ang iyong problema ay hindi mo ma-reach ang iyong goal in life. Kulang tayo sa education. Kulang tayo sa one that will inspire you to do more of what you have right now. Hindi pa pwede yung nalalaman mo ngayon sa araw na ito ay mananatili up to 10 years from now. No, it's totally different. 10 years from now is totally different from what you have right now. Okay? So, ito ay magsilbi sana at mabigyan ko kayo ng mamotivate ko kayo
na huwag kayong titigil, umangat. At ang ginagawa ng ating presidente ay para sa kabutihan ng lahat. And I salute the president for what he is doing right now. For the country to gain more in economy, to gain more in power, to gain more in professionalism. Okay, this is your host. In God we trust. Never hold your peace. Maharlika, I'm waiting for your debate. Are you going to go with me in a debate in English? Okay. Next vlog.